Ako si Lito, ang bunso sa dalawang anak ni tatay. Simula pagkabata, alam kong mas malapit ang loob ni tatay kay Kuya Ramon. Si Kuya ang paborito, ang si pinakamatalino, ang si pinakamagaling. Kahit anong gawin ko, laging nasa kanya ang atensyon ni tatay. Kahit simpleng usapan sa hapagkainan, ang opinyon ni Kuya laging tama, habang ang akin tila wala lang. Masakit pero natutunan ko nang tanggapin. Nasa 2 taon ako sa high school noon nang bumalik si Kuya mula Maynila. Matagal na siyang nawala, nagtatrabaho daw para makatulong sa amin. Pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Para bang may bumago sa kanya, maputla, tahimik, at parang laging may iniisip. Binaliwala ni tatay ang mga hinala ko, sinasabi niyang napapagod lang si Kuya sa trabaho. Pero alam kong may mali. Isang gabi, narinig ko si nanay na umiiyak. Sabi niya kay tatay, may kinatatakutan daw siya kay Kuya. May nakita raw siyang kakaiba sa mga mata nito, mga matang hindi na tao. Pero gaya ng dati, ipinagkibit balikat lang ni tatay ang lahat ng iyon. Sobra ka naman, mahal. Pagod lang si Ramon, sagot ni tatay. Pikit matang pinaniniwalaan ni tatay ang bawat salita ni Kuya, at tila hindi na nakikita ang mga nakikita namin. Dumaan ang mga linggo at lalong lumala ang pakiramdam ko. Hindi lang ako ang nakapansin. Mga kapitbahay may mga kwento na. Iba na si Ramon, bulong nila. May nilalaman yan. Pero si tatay, bulag pa rin sa katotohanan. Siya na rin mismo ang nagsabing huwag pansinin ang mga chismis. Isang gabi, narinig ko si Kuya na parang may kinakausap sa likod ng bahay, sa tabi ng gubat. Dahan-dahan akong lumapit. Doon ko nakita ang pinakaayaw kong makita, si Kuya, kumakain ng kung ano. Maliit, madugo, at halatang hindi pagkain ng tao. Napatakbo ako pabalik sa bahay, nanginginig ang buong katawan. Gusto kong sabihin kay tatay, pero alam kong wala siyang pakikinggan kundi si Kuya. Mula noon, kinatakutan ko na si Kuya. May mga gabi na naririnig ko ang mga malalalim niyang paghinga habang naglalakad siya sa paligid ng bahay. Ang mga alagang hayop sa baryo, nawawala, at may mga chismis na may aswang sa baryo. Nang sabihin ko ito kay tatay, tawa lang ang sinagot niya. Hindi yan si Ramon. Baka mga ligaw na hayop lang, sabi niya. Hanggang isang gabi, mismong si nanay ang nakita kong humarap kay tatay. Pedro, may mali kay Ramon. Hindi na siya tao, umiiyak na sabi ni nanay. Pero sa halip na maniwala, nagalit si tatay. Bakit ba ayaw niyong tanggapin na si Ramon ang pinakamabuting anak, sigaw ni tatay, sabay hampas ng mesa. Dumating ang gabi ng takot. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa malalakas na kaluskos mula sa labas. Dahan-dahan akong sumilip mula sa bintana. Nandun si Kuya, nakaupo sa may bakuran, pero ang itsura niya ay parang halimaw, maputla, may mahabang mga kuko, at may kakaibang aura sa kanyang katawan. Ang mga mata niya, tila wala ng kaluluwa. Nang lumapit si tatay, nagulat ako. Sa halip na matakot, niyakap niya si Kuya. Anak, babalik din ang lahat sa normal. Hindi mo ito kasalanan. Biglang bumalik sa akin ang mga sinabi ng mga matatanda, yangaw. Sinasabing may nilalang na pumapasok sa katawang tao kapag may nakain itong hindi niya alam. Iyon ang naging dahilan kung bakit nag-iba si Kuya. At mas malala, dahil sa pagmamahal ni tatay sa kanya, tila bulag siyang sumusuporta sa demonyong ito. Isang araw, bumalik si nanay mula sa simbahan. Hawak niya ang rosaryo at alam kong handa siyang ipaglaban ang pamilya namin. Ngunit si tatay, na nabulag ng pagmamahal niya kay Kuya, hindi pa rin handa. Huwag mong gagalawin ang anak ko, sigaw ni tatay. Pero sa sandaling iyon, si Kuya, o ang dating Kuya, biglang sumalakay kay nanay. Doon ko nakita ang matinding takot sa mukha ni tatay, sa wakas, nakita niya ang totoo. Ang pagtatapos ng lahat ay mabilis. Isang matandang albularyo ang tinawag ng mga kapitbahay. Pinagdasal nila si Kuya, at sa huling hininga niya, isang malalim na sigaw ang kumawala mula sa kanya, isang halakhak na tila galing sa impyerno. Ngayon, tahimik na ulit ang baryo. Pero sa likod ng bawat ngiti ni tatay, alam kong may panghihinayang. Sa kanyang bulag na pagmamahal, hindi niya nakita ang unti-unting pagpatay sa sarili niyang anak. At ako ang naiwan para ipagpatuloy ang kwento ng isang pamilyang winasak ng pagmamahal at pagkabulag.